Nagdudulot ng pinsala ang mga bigs ng Mavs sa magkabilang dulo laban sa LA, muling naghatid si Kyrie Irving sa second half at pinoprotektahan ng Dallas ang home court. Isinama ni Daniel Gafford ang tugon ng Dallas sa pagsisikap ng LA noong Biyernes ng gabi na magnakaw ng isa sa American Airlines Center. Hindi dito. Hindi ngayong gabi. Isang game time na desisyon na maglaro dahil sa pananakit ng lower back, inipon ni Gafford ang moxie para palamig si Paul George sa rim sa fourth quarter ng 101 hanggang 90 tagumpay ng Mavericks sa Game 3 laban sa Clippers. Itinampok ng sequence ang desisyon ng Dallas na protektahan ang home court sa harap ng sellout crowd na 20,402. Nagpadala rin ito ng mensahe sa LA tungkol sa kahirapan na kinakaharap nito ngayon pababa ng 2-1 bago ang Game 4 na clash ng Linggo sa Dallas. Sa isang chippy affair na nagtatampok ng mga ejections nina Russell Westbrook at PJ Washington, ginawa ni guard Luka Doncic ang kanyang pinakamababang scoring output ng mga playoffs na ito. Iyon ay hindi gaanong mahalaga sa harap ng isang Lob City na gabi dito sa Dallas na nagpalakas ng isa pang second half na hiyas mula kay Kyrie Irving. Narito ang 5 takeaways mula sa Game 3:1. Lob City sa Big D. Minsang hawak ng Clippers ang palayaw na Lob City, noong panahon nina Chris Paul, Blake Griffin at DeAndre Jordan. Nakuha ito ng Mavs para sa Game 3. Inuyog ni Dallas ang make-up rims na naiwan ng backboard na umuusad buong magdamag. Naglob ang Mavs ng 5 matagumpay na alley-oops para sa mga dunk sa unang kalahati na maaaring maging 6 kung hindi 9 minuto pasado alas 6 mark ng opening quarter sa tulong ni Irving. Sa kabuuan, nagtala ang Mavs ng 8 lob dunk. Nagdulot ng pinsala ang Dallas sa buong gabi kasama ang mga bigs nito. Nagsama-sama sina Lively, Gafford, Jones at Washington para sa 32 puntos sa unang kalahati, habang naungusan ng mid. Sa tingin ko noong Game 1 wala kami doon. Pero akala ko sa second half ng Game 1 kami nagpakita. Since that second half, naglalaro na kami ng Mavs basketball. Naisip na ni Luka Doncic kung paano gagawin ang kanyang laro sa pabago-bagong kakayahan ni Kyrie sa mga huling yugto. Inulit ni Irving ang blueprint sa Game 3, umiskor ng 2 puntos sa unang kalahati sa 1-4-5 shooting, habang nagbuhos si Doncic ng game high na nagtabla ng 14 na puntos patungo sa intermission. Umiskor si Irving ng 19 sa kanyang 21 puntos sa second half na May 11 na dumating sa final frame sa 4-4-8 shooting. Sa unang 3 laro sa seryeng ito, nag-average si Irving ng 20 puntos sa second half sa 21-for-35 mula sa field, at siyam 4-15 mula sa 3-point range na may 8 kabuoang rebounds, 5 assists at 6 steals. Kaya sa ngayon hindi na panik. Pakiramdam niya ay kontrolado na ang lahat. Pinagkakatiwalaan siya ng mga lalaki doon sa sahig. Makikita mo yan sa second half. Ang pangalawang double-double nitong postseason na may game high na 22 points at 10 rebounds na nagbigay din ng 9 na assists. Kailangang kunin ni Luka ang ibinibigay nila, sabi ni Kidd. Ang Clippers ay talagang mahusay na defensive team. Physical sila ni Luka. Gayunpaman si Doncic ay nagsilbing catalyst para sa Dallas na nalampasan ang LA 36-18 sa ikalawang quarter. Nakatulong iyon sa Mavs na makuha ang 14 na point lead sa kalahati. Ang 5-time All-Star ay umiskor ng 12 puntos na may 5 rebounds at 5 assists sa quarter. Nakakuha din si Doncic ng 2 steals na ipinakita ikaw ay isang ganap na magkakaibang koponan. Hindi siya kilala sa kanyang pagtatanggol. Ngunit ang pag-step up pagharap sa hamon na iyon at pagnanais na maglaro ng mga lalaki one-on-one, iyon ay nangangahulugan ng maraming. Mahusay ang ginagawa niya sa pagbabantay sa ating mga kasama. Si Doncic ay 2-for-13 lamang mula sa field sa ikalawang kalahati, ngunit nagawang pakan-abangan ng Dallas ang 10 turnover ng Clippers sa loob ng 16 na puntos. Sa kabuuan, umiskor ang Mavs ng 29 na puntos mula sa 19 na turnover sa LA. Naabot ni James Harden ang postseason milestone. Tumanggi si Harden na makipag-usap sa mga mamamahayag pagkatapos ng Game 3, ngunit nalampasan ng veterano si Magic Johnson sa number 16 sa career playoff points 3,708. Tinabla ng 2018 Kia MVP si Johnson sa ikalawang quarter sa nalalabing 8 minuto. Walang bounce back game para kay Kawhi Leonard. Limitado si Kawhi Leonard sa kanyang pagbabalik mula sa injury kasabay ng pagbabalik tanaw ng Clippers sa bola. Alam mo lang na naglulod ang isang Leonard bounce back performance, lalo na pagkatapos ng performance ng pedestrian ayon sa kanyang mga pamantayan sa Game 2. Ang 32 anyos na lalaki ay nagpakita ng mga positibong senyales sa magkabilang dulo sa outing na iyon kahit na nabubugbog ang kalawang dahil sa hindi paglalaro mula noon. Ika-31 ng Marso dahil sa pamamaga ng tuhod. Ang game, pero gusto kong maglaro.
Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.